isang pangarap ni Yorme nung siya ay bata pa, high-rise, medium-rise, high-rise at fully air-conditioned at maganda yung pagkaka-design. At sabi nga, baka sa mga susunod na pagkakataon, baka madagdagan pa yun. Yung isang Yorme ay sanay na mag-isip sanay na kumilos. Ano ba si Yorme sa susunod? Manunood na lang ho ba? Mamaya! Yung picture na ito. Anong naalala mo rito, Yorme? Condominium. Ito yung mga natin, in-city vertical housing program, Chief. Pero bago natin pagpatuloy, total, binati mo na yung mga lolo't lola natin sa buong Pilipinas. I love you, mga lolo't lola ko sa Maynila. Mahal na mahal natin yan. Ito na. Stick mo muna dyan. Condominium yan. Condominium 1. Mataas yung eskwelahan, mataas din yung housing. Yes. Anong pumasok sa utak niyo ho noon, sa mindset ho ninyo? The same thing, Cesar. Wala kang lupa unlike in the provinces. Ang syudad at ang tao. Talagang sisikip at sisikip whether you like it or not. So, from simple imagination. Parang pag nakikita ko yung picture ni Yorme, parang... pangtong. Ano to? Ang peg ko naman dito parang DMCI condo living. Condo living. 2 elevator tapos livable space. Ito 2 bedroom. Ang logic ng 2 bedroom, mapahiwalay ko yung magulang at may sarili naman privacy yung mga anak, no? Then may option sila mag-aircon. Makikita mo, sir, yung iba naka-aircon na. Pwede sila mag-aircon. At ang beneficiary nito ay talaga yung mga walang bahay. Mga nangungupahan, mga squatter. Katulad halimbawa, itong condominium 1 and 2, yung isang durug na halos madudurog ng building doon sa katuparan. Isa sila sa beneficiaryo. Tapos, halos kalahati nun yung general population na nag-apply. Ang nangyari naman doon sa Binondominium, yung isang squatter doon sa gitna ng island, ang ginawa ko dito sa dalawa basketballan natin sa Delpan. Yung isa gymnasium, isa open court. Yung open court, yun doon natin tinayo yung Binondominium naman. No, yung squatter dito sa tabi mismo, sila yung inakyat natin doon sa Binondominium. Ano yan, no? Condominium 1, Condominium 2, Binondominium 1, Base Community, yung townhouse type. At saka ngayon, malapit ng buksan, maideliver ng siyudad ng Maynila, yung San Sebastian Residence, San Lazaro Residence, saka Pedro Hill Residence. Mas mataas naman to. 20-story naman, saka may swimming pool. Ito naman, ang programa natin dito, kinopya naman natin to sa Singapore. Ang kaibahan lang nito sa Singapore, Chief, sa Singapore kasi, nagbabayad ka as a form of equity. Yun ang equity mo. Kaya lang, sa Singapore, kayang gawin yun ng mga Singaporean, dala ng may available na maayos na trabaho at sweldo. May disposable income. May disposable income. In our case, ang based sa karanasan ko rin bilang isang squatter, yung iba naming mga kakilala nung araw, pag nabigyan ng gobyerno, nabigyan sa dagat-dagat, usong-uso nung araw, dagat-dagatan, Sapang Palay, o Cavite, ang tendency kapag nagigipit, kasi may ownership binibigay, di ba? May ownership. Pag nagigipit, naibebenta. Ngayon, nabalik ulit sa amin. So, meron namang iba, mga iilan, mga professional. Talagang umaasa lang sa gobyerno, tapos bebenta ulit, balik ulit sa squatting. So, sabi ko, hindi na matatapos ang squatting sa atin pagka ganyan tayo ng ganyan. Sabi ko, puhunanan natin, gawa tayo ng livable space. When I say livable space, yung maaliwala sa pamilya. Decente. Kahit hindi masyado nakakaangat sa buhay. At pagmamalasakitan mo kasi alam mo alam mong maayos matino, maganda. Now, ang dito sa in-city vertical housing program natin, yung beneficiary walang ownership.
Wala, hindi siya magmamayari. Pero habang buhay siya, nandiyan, parang ituring mong sayo. Parang sayo yan. Tapos, halimbawa, sumakabilang buhay ka na, namatay ka na, we will apply the succession in the family code. Kasama yun sa batas na ginawa natin sa Maynila. Ordinansa. Sa ordinansa. Na yung pamilya mo, magbe-benepisyo. So, hindi sila mapapalayas. Now, Yorme, magkano ang bayad nila? Oo, siyempre kailangan may bayad. Sabi nga, monthly. 42 square meter, 2,000 pesos. 2,000 pesos. Heavily subsidized. Mangyari pa, Cesar, Chip, yung 2,000 pesos, halimbawa, squatter ka, napunta ka sa condominium, 42 square meter, 2 bedroom, may banyo, may sala, and so on and so forth. Umunlad ka na. Halimbawa, ayaw mo na. Alis ka na. Umunlad ka na eh. Gusto mo ng sarili mo na. Na ang titulo sa'yo. Ang titulo sa'yo. Ibabalik ko lahat ng pera mo. Na ibinayad. Ng city. City. Let's just say, 10 years after, dahil sa nakatikim ka ng ganitong ginawa, dati nangungupahan ka, 7,000, 10,000, ngayon, ang binabayaran mo na lang 2,000, 5,000, 8,000. So, through the years, nakaipon ka, yung ibinayad mong 2,000, 96,000 years, that's 240,000. Okay. Isosoli ko sa'yo. May bonus ka pa. And the logic behind it is, ang gobyerno, hindi para kumita. Ang pera ng taong bayan ang ginamit namin dyan eh. So, to protect the taxpayers' money, para maproteksyonan yung mga nagbubuwis na hindi maibenta ng benepisyaryo, hindi namin pinagmay-ari yung benepisyaryo. Doon papanatag yung mga taxpayer. Now, to alleviate, itaas, balik ang dignidad sa bawat pamilya ng benepisyaryo na magkaroon ng sariling mauyan, umulat, bumagyo, mainit ang araw, panatag sila siya sa mga in-city vertical housing program. Pero tinuruan naman natin sila na mag-impok. Forced savings. Parang Singapore. Yad ba ka ng 2,000, saan ka ba naman ako? Siguro naman, sir. Yung mga tagapakinig natin, at nanonood, wala kayata makikita 2,000 pesos na 42 square meters na condominium. Di ba? At principal mo, babalik pa sa'yo. Talagang wala kang tosgas. Ang gusto ko kasi talaga, makaipong ka, panatag ka, merong maayos na eskwelahan, ang anak mo, may maayos kang mauyan, may maayos kang ospital. So, yung triangular, yung what you call MBN, the minimum basic needs, which is jobs, housing, education, healthcare, and jobs. Yun lang. Tingin ko pag yun na bigyan ng panahon ng anumang pamalan, lokal, provincial, or national, talagang tataas yung antas ng pamumuhay ng tao. Yorme, hindi lang mga ISF, kung tawagin na squatter. Yes, pati nangungupahan. Pati naghalo ka rin yata ng ilang porsyento ng mga professional o may trabaho. Anong mindset, anong kultura ang gusto nyong mabago sa mga squatter kapag ka pumasok dyan sa condominium? Naalala mo yung concept nun. Ang noon, sabi ko, may napakinggan kasi ako, kapag halimbawa, lahat pinagsama-sama mo, kumbaga, you'll have the same kind of results, pag pare-pareho ang uri ng mindset. Now, kung halimbawa yung isa talagang walang-wala, lugmok na lugmok, tapos nakikita niya yung kapitbahay niya masigasig sa floor na yun, sa floor na yun, nagtatrabaho. At hindi nagtatapon ng basura sa labas. At hindi nagtatapon ng basura sa labas ng pintuan. So, dalawang bagay lang yun. Amoy, pagka binuksan ng pintuan. Dalawang bagay lang yun. Mahawa ng hindi magandang gawain yung mga professional or ma-inspire
natin yung iba. To work harder. To dream more. Oo, kasi Para to be more productive, para pwede rin palang pag binuksan ang pinto niya, mabango. ako kasi, sarang paniwala ko, yung bang pagka ikaw umaangat, lalo kang nangangarap. Pag nakatikim ka ng ginawa, lalo ka nang gigigil. Lalo kang yung inspiration, yung drive mo, lalong nabubuhay kasi nakakita ka ng pag-asa. Pag once nakita mo na yung pag-asa, ayun na yung magpapainit sa iyo, na magpapainit na mapagbuti mo ang sarili mo, mapagbuti mo ang pamilya mo. So it's either ma-inspire para mapabuti or baka mapariwara. But I would rather think na it would be better kapag mini-mix mo. Kasi sabi ng teacher ko, si Mr. Orense, Araling Panlipunan, nung grade 4 ako, sabi niya, ang pinakamabisa daw na influensya. Naalala niyo yun, Your Honor? Yung teacher niyo hindi ko makakalimutan yun. Si Mr. Orense, lagi ko part ng speech ko yun eh. Ang pinakamabisa daw na influensya sa tao ay ang kanyang kapaligiran. So if that is correct, then bigyan natin ng impluensya yung ating mga nahihirapang mga kababayan na yung kanyang kapaligiran, ay, eto na, anak, mag-aral ka ng maigi, may masisilungan na tayo yung maayos. Pag umuulan, di na tayo magsasalok ng tabo, balde, planggana sa higaan kasi hindi na tumutulo yung bahay natin. Pag mainit, presko na tayo kahit papaano. So magsikap ka na, ayan na, may pamahala na, may gobyerno na sa Maynila. So yung mukha, yung kapaligiran na yon, whether maganda o hindi, doon nakikita kung may gobyerno o wala sa komunidad na yon. Tingin ko. Alright, mamaya sa ating pagbabalik, pinag-usapan na natin prototype ng Tondominium 1, Tondominium 2, Binondominium and Basay Community. Nakita na rin natin ang mga prototype Hospital, ng mga paaralan na high-rise, fully equipped, air-conditioned, etc. Siyempre, paano ipagpapatuloy yun? Paano natin ipagpapatuloy yun? Yung isang yorme ay sanay na mag-isip sanay na kumilos. Ano ba si Yorme sa susunod? Manunood na lang ho ba? Mamaya,